So, ang implication po, between sa isang nagsasabi ng kwento na gano'n at isang documented, official na documented ng isang pribadong kumpanya na ang air taxi naman is, pag tinignan nyo, magandang reputasyon, medyo parang mas pagdududahan natin yung statement po nung isang nagkiklaim na individual. Well, meron kasi kaming natanggap na report na meron nagtitinda ng hot meat. Ito yung mga aso na mga Vietnamese. So, may nagkaroon kami ng asset na bibili na nag-deliver ngayon ng dineliver yun yung unang bili. So yung pangalawang test buy, bili ulit, nag-deliver, doon na hinuli ng mga operatives namin yung may delivery and nag-follow up sila. Yung isang building dyan sa Makati, doon nila nakita na doon pala pinoprocess. Yung mga aso, mga dog meat na binibenta nila. At tapos na-apprehend namin yung mga Vietnamese na gumagawa nito. Tapos may mga buyer na Vietnamese, may buyer din na ilang Pilipino. No? So maganda buti na na-apprehend to kasi alam naman natin bawal yung pagpatay, tsaka pagkatay, tsaka pagbibenta ng mga dog meat dito sa atin because of the health issues niyan, di ba? Tsaka siyempre cruelty to animal yan eh. Kaya ating buti nasawata at nahuli ng ating mga ahente. Unusual, akala namin noong una mga Filipinos yung nandun, mga Vietnamese pala. Yes, Vietnamese. Kasi, alam nyo, sa Vietnam, kasi culture nila, allowed dyan yung northern part of Vietnam dahil malamig dyan. Ginagawa nila, pero sabi ko nga, lagi ko sinasabi, we will not allow na yung mga batas natin dito sa bansa natin will be violated by foreigners. Ano po inakaso pala, May yung mga special law, Republic Act yan, yung sa cruelty sa animal, tapos pagbibenta ng animal. Tapos din sa health issues rin, yung pagkakatay, dahil dapat dyan may slaughterhouse, doon mo ginagawa yan eh. So, patong-patong na kaso yung harapin nila rin. sir, binibenta siya online, makasama pa ba sa online, nasa online din. Well, ang titingnan natin dyan kasi yung crime itself. So, kung yung paggamit ng online will aggravate yung crime. No? Sir, yung fact niya, mayroon pong peligro doon sa mga bibili, lalo pa sila kung dito dumaan sa tamang proseso, maaaring yung processing po nito, hindi na po ini-screen yung mga aso at yung mga mayrakis, maaaring mailuto din. Tama yun. Yun na nga yung isang dahilan. Sabi ko kanina nga may health issues na tinitingnan tayo rito na maaaring mabiktima yung ating mga kababayan at pati na rin kung sino mga bibili rito kahit na Vietnamese pa to na nandirito sa ating bansa, that will be also our responsibility. Yung mga ganyang bagay na dapat nating matugunan at nagpapasalamat ulit ako sa aming mga ahente rito na nagagawa ng maayos yung ating trabaho. Sir, na po ba yung source? Saan sila kumukuha ng mga aso? Well, nasundan nga nung nahuli yung rider na nag-deliver, nahuli, napuntahan sa Makati. So doon mismo yung parang processing doon ng tatlo. Nakakuha pa ng mga ilang kilong ng hot meat ng mga kinatay na aso. Yung sa aso, ayun yung siguro yung gagawin ng follow-up operations natin. Pero yung mismong pinaggagawaan at yung processing nasara na natin. So, ang kailangan na lang nating sundan ng lead, sino yung nagpo-provide sa kanila ng mga aso. So, itong mga Vietnamese, mga turista daw sila, pero nakapagtrabaho sila yun. Well, yun yung isa pa pwede nilang haraping kaso, pero siyempre for deportation yung ganyan, after nilang managot sa kaso rito. So, siguro we will also coordinate with the Bureau of Immigration to tighten yung ating border, yung mga pumapasok, para may screen ng maayos yung mga papasok sa atin na maiwasan yung mga ganyang gawain. So, overstaying na rin sila, sir, di ba naman? Yung some of them, yun yung validation namin. Pero kailan pa sila? Hindi ko alam yung eksakto na stay nila, but it reveals na mayroong mga nag-overstay na rin sa mga nahuling Vietnamese. Katwiran nila, sir, pandemic, naipap daw sila dito, kaya tuloy-tuloy na Sobrang sila. tagal na nun yung sa pandemic, no. Pero hindi na pwedeng gawin kasing hanap buhay talaga yan. And unang-una, kahit legitimate na hanap buhay, hindi sila pwede kung wala silang working permit from the Bureau of Immigration. Sir, sabi underground daw yung operation, sabi ng LGU, kasi wala silang stall talaga na gagawin. Yeah, kaya nga sa online nila ibinibenta yan, tapos may rider. So, it's a modus operandi nila na gano'n. Talaga underground dahil walang permit to at hindi naman pwedeng ma-issue ng permit unang-una kung gano'n yung gagawin. Yes, ma'am. Sir, ang Pangulo kinumpirma na nasa Portugal talaga si Saldico? Yes. What actions are we taking? Well, actually,
tuloy-tuloy naman yung action na ginagawa ng National Bureau of Investigation. We already submitted the necessary documents for the issuance of the red notice. And tama naman yung sinasabi nga ni Pangulo, hindi naman tayo pwedeng basta pupunta sa Portugal, magpadala ng arresting officers doon at arestuin. So we will be coordinating with our counterparts sa Interpol at sa NCB ng Portugal, yung government nila, para mahuli at kung kumpleto na yung sa red notice na mahuli at may balik dito si Ginoong Saldico. Sir, wala pa rin red notice ang kanila. We will make a follow-up today after the statement nga ni Presidente. Pero we've already completed yung mga documents sa submission namin. So, hindi sa amin yung logs ng air taxi. Pwede nyo kwento lang. Yeah. Yung tungkol dun sa 18 allegedly na Marines, yes. Kasi sabi ni Sergeant Tube, magkasama sila ni Saldico na parang sometime in 2025 na pumunta sila ng Ilocos Norte, naghatid ng pera sa bahay daw ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ginawa namin na nag-issue kami ng subpoena duces tecum sa air taxi. At sumagot ng air taxi na meron pang board resolution na kasama na notarized na from 2023 to 2025, walang sa flight logs, walang record na si Saldico at si Sergeant Tube nagkasama sa isang flight na inarkila na ang eroplano ng air taxi. So, very clear yon, malinaw na wala. At ako nga, in my experience as former general manager ng Manila International Airport, lahat po ng lumilipadan kahit chopper lang, meron talagang log ng pangalan. And there are times also na nakakagamit ako ng pribadong eroplano o kaya ng chopper. Very strict na inilalag yung mga pasahero po niyan. So, hindi po mawawala yan. So, Ano po implication ng sir? So, ang implication po, between sa isang nagsasabi ng kwento na gano'n at isang documented, official na documented ng isang pribadong kumpanya na ang air taxi naman is, pag tinignan nyo magandang reputasyon, medyo parang mas pagdududahan natin yung statement po nung isang nakiklaim na individual. Lalo na wala namang pong pinakita na corroborating evidence. Kasi, very surprising, ang daming pinapakitang litrato ng mga maleta, pero wala akong nakitang litrato na kasama o tumanggap isa man lang doon sa inakusahan o kasama nila si Saldico. Nakita ko po yung buong joint affidavit, 36 pages including the annexes, at sinuri na po namin dito sa NBI. Sir, yung sa notary public na nag-notarize, ano po yung parang siya assessment na notarize sa pagdala? Dumalo po siya, nagbigay din ng mga picture at ng video recording na nagnotaryo sa opisina, but we have yet to validate kung talagang sa Las Piñas yung ginawa yung notary. Because what is surprising, sa Makati yung opisina ni Atty. Baligod, pero ang notary public sa Las Piñas, ang press conference sa San Juan. So it took time to travel, to biyahe na gano'n. So sabi niya, regular naman daw yun, may mga joint affidavit. In my experience as a lawyer, tama naman may mga joint affidavit o joint na document. Pero this one is serious allegations to a lot of people at saka merong national interest, so to speak. Kung ikaw yung lawyer, sinasabi niya kasi, hindi ko kailangang alamin. Ang alamin ko lang is kung ano yung, kung totoo ba sila yon, kung sila ba nagsabi noon. Pero prudence will dictate sa mga abogado na itong ganitong sistema, bago ako magnotaryo, teka muna dahil sigurado mapapatawag ako rito at matatanong. So what we found out is may relationship sila ni Atty. Baligod, sabi magkakilala na at eventually magiging off-cancel. Although si Atty. Baligod, in one of his pronouncements sa social media niya, sinabi na niya na off-cancel si Atty. Pascual sa opisina niya. What also we found out is si Atty. Pascual is very active in social media dun sa kamusta ka attorney yata, parang ganon, na sila magkakasama ng personalities who are also very involved in politics. And ang nagmamanage ng account na yon or ang may account is a person named Michelle Defensor. When we asked him kung kaano-ano ni Mike Defensor, hindi daw niya alam. But we found out later on, magkapatid pala si Michelle Defensor at si Mike Defensor. So, yun yung mga anggulong tinitingnan namin. So parang, kasi binanggit niya sa amin na doon sila nagkita doon sa pag-toast. So apart from that, mukhang matagal na ng kapilala. Opo, kasi mayroon silang Facebook account na mini-maintain na magkakasama sila.
So, Hindi lang po. hindi lang po doon. Kasi, alam nyo, dito naman po sa NBI, ang paliwanag nga namin dito, tinitingnan namin po lahat ng anggulo. Hindi naman po pwedeng dahil nireklamo, siya na lang imbestigahan. Again, ulitin ko, halimbawa po, isang tao na punta sa pulisya, nagre-reklamo, inireklamo yung kanyang kapitbahay. Hindi naman po kaagad pinapatawag yung kapitbahay. Ang kakausapin muna yung nagre-reklamo at tinitingnan kung ano ang katotohanan doon sa reklamo niya, ano ang personalidad niya at anong intensyon. Ganon din po yung ginagawa natin dito. Tinitingnan natin lahat ng anggulo nung 18 Marines at bakit po lumabas na ganon at may mga personalidad na binanggit. Pero let me caution you na hindi ibig sabihin yung mga binanggit na tao, hindi rin namin ipapatawag. Kung mapatunayan namin na yung direksyon ay papunta sa kanila na kailangan silang tawagin para magpaliwanag, kay tatawagin po namin. Director, mga ilan kaya ex-Marines ang in-expect natin na dapat po kasi sa Well, depende po kasi lumalabas ngayon ang handler talaga ng allegedly ex-Marines. Kasi mali na po kagad, let me correct that, sinasabi 18 Marines. Mali na po kagad kasi meron din po kaming sertifikasyon at pruweba na yung 18, apat doon ay driver, bodyguard, hindi po Marines lahat. So dapat ang patawag sa kanila 14 Marines and others. Di ba? Dapat ganun. Lumalabas po kasi apat hindi. Tapos na isa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Saldico as close-in bodyguard. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkuran na driver at bodyguard. So there are already inconsistencies po. Sana umattend po sila. Yung tanong nyo ilan. In-expect po namin na umattend sila. Kasi, inisyon po namin sila ng subpoena under the deputization of the Office of the Ombudsman. And the Office of the Ombudsman has the contempt power. So, Sir, yung 10, yung confirm na naging tauhan ni Zaldico. hindi ko pa rin po sigurado kung yung 10 lahat kay Saldico. Ang sigurado po ako ngayon, yung 8, hindi kay Saldico naglingkod. Although they are, inamin ni Atty. Balikod, 103 assigned na bodyguard kay Saldico. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila. Identified na rin po namin yung retired general na nag-recruit doon sa 103 na yan. So yung 103, ni-recruit ng retired general na to. At meron po kasi mga historian lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years, pero naputol nga dahil nawala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod din at nawala ng trabaho. So yun nga po yung ini-explain ko na isang angulo that these people, wala silang livelihood, walang kabuhayan. So parang baka mamaya vitiated yung consent nila sa paggawa ng mga salaysay dahil kailangan nila ng kabayaran, or baka mamaya meron din siguro, sinisiguraduhin natin na walang panunuwal, walang pananakot doon sa pagbibigay nila ng kanilang testimonya, ng kanilang affidavit. Sir, ano yung magiging susunod na proseso natin kung walang sisipot sa kanila? Well, we will coordinate with the Office of the Ombudsman because we are deputized. So we will probably recommend na baka kailangan ma-exercise yung contempt power, or probably we will determine pagpadala ulit kami ng panibagong subpoena. Ang problema nga, hindi na natin alam kung saan na nagpunta. Although the address given is the address of the Office of Atty. Balikod. Yun po yung binigay. sa subpoena siya. Kasama po. Kasi siya po yung nagsalita. Pero ilang cross sa kanila lahat binigyan niyo lahat? Bali, yung 18, tapos mga 25 po. Pero meron pa po kaming mga inisyuhan ng subpoena for Friday. 26. Kasama po. Wala pa po, no official. So malalaman po natin bukas. Po. So wala po na nagpaparamdam, sir, na parang Meron na nga si Atty. Pascual, tsaka yung isa na nag-confirm na sa kanya naka-assign, yung 8. Kaya po alam na namin na yung 8 please pardon me for that kasi nasa process kami ng investigation. We will eventually lalabas din namin kasi baka there are security reasons that we have to provide doon sa tao rin pero ilan po in total, sir? 25 po. Plus another one on Friday. Another one.
Sir, possible na ipa-contempt, igilan yung NBI sa ombudsman? Sa ombudsman po, or we can also go to court because under the rules of court, meron pagka may subpoena power ka, we can go to court to request for a contempt for those person who did not submit to the subpoena. Kung hindi sinesecure si Zaldico, sino po yung sinesecure ng iba? Marami po eh. Yun po yung inaalam namin. Pero kumpirmado po yung isa, may 8 nakasign sa kanya. Sir, so clarify, confirm na pupunta yung naka-assign yung personality. Na-interview na po namin itong Biyernes, nag-voluntary, upon receiving the subpoena nung Thursday, nag-voluntary na po na pupunta. Kasi sinabi, yun po yung tama. Kung meron kang subpoena, hindi ka naman natatakot, wala kang tinatago sa batas, mas maigi po na pupunta ka ng kusa. Kasi we have the professional agents to investigate them. Meron din po kaming technologies to test yung truthfulness ng sinasabi nila. If they be willing to submit themselves to a polygraph test, meron po kami naka-ready din dyan sa forensics namin. So madali po kasi ang sa akin lang, pakiusap ko lang nga po sa tao, sana wag husgahan na magkaroon na kaagad ng sites because ang commitment po ng NBI, we will do it very professional and very transparent. Kung may mga bagay po kaming hindi namin mabanggit pa sa inyo, because we are very careful na kailangan protection din namin po yung mga involved na tao. Director, kailangan po ba yung 18 Marines sa amin pumunta isa-isa or pwede sila i-represent ni Atty. Padilla? Ano po, mas maganda sila po. Kailangan po na sila yung sinupina. Bakit po? Sabi ko nga, kailangan i-test natin yung statement nila. Napakahirap nga po nito kasi yung isang pinagsamang sinumpang salaysay, 18 yung nagsasalaysay. So, dapat po siguro isa-isa. Kasi hindi naman pwedeng yung recollection ng isa, yun din yung recollection mo. Pag sinabi pong affidavit, sinumpang salaysay, that is your personal recollection of what you did. Kung ano yung nalalaman mo sa nangyayari. So, dapat po, ikaw yung magsabi mismo, ano bang participation mo? Ako nagbitbit nito. Kasi, binabasa natin yung salaysay, parang nangyayari tuloy, parang may mga hearsay na lumalabas, ano po. So, para hindi maging hearsay yun, it should be a personal account mo. Ano yung naalala mo, anong ginawa mo, ako nagbuhat nito, ako yung nag-drive nito na ganito. So, Kung nabanggit niyo po sir na nag-confirm na kasama po yung sa 100. wala pong nagko-confirm pa sa amin na pupunta. Ang sinasabi ko po, meron nang pumunta nung Biyernes. Baka po mamiskot na naman tayo rito. Nung Biyernes, na siya yung nagsabi na yung 8 sa kanya naka-assign. Rotation ba yan? Basta ano po, para tayo nitong nagpipinoy henyo ha. Yung reason na lang po niya, bakit na Yung reason po niya, because we subpoena yung person po, inupina po namin siya because based on our initial investigations, lumalabas po yung pangalan niya. Director, confirm po ba na 14 Marines at 4 driver lang? Doon sa 18 po, lumalabas 4 na hindi Marines. Yung 14 is yet to validate. Meron pong mga binigay silang pangalan doon sa affidavit na nasa active service pa ng PNP. At yun po, chinecheck pa rin po namin. Mahaba po, marami po talagang proseso. Kaya napakaganda po, sinabi naman po nung ating mga lumalabas na 18 at pati po yung mga kasama nila na handa silang humarap sa anumang investigasyon. At eto na po. At malinaw naman po, dinala ni Atty. Baligod sa ombudsman yung kaso, i-deputize po sa amin, that is within the process of law. So, dapat po sila pumarap dito. Dapat po nilang harapin. Sir, other matters, yung sa fraternity, sir, may surrender dealers po ba sa inyo? Meron po, pero tinitingnan pa po namin kung talagang pupunta po. So, siguro we're working on it. Ino-open po namin, pwede naman po. Pero of course, syempre ang may primary jurisdiction na dito is the PNP. Nandun na po yan pati sa ating pong DILG. So we'll coordinate with them. Kung mag-surrender po sa amin, we'll definitely coordinate with them. And within our mandate din naman po yan. Sir, sila nakipag-coordinate sa inyo ng surrender papers. Parang 17 yan, di ba? Tapos may 4 na nagano. Parang 11. 7 na yung nadagdag na 7 o sakto parang 11 yung tumatawag sa amin the other day doon sa isang tao namin. So sabi ko doon sa tinawagan na tao, i-explore nyo, they will surrender, di maganda, tapos coordinate tayo sa PNP and DILG. Sir, si Ann Cortez ba may paramdam? Ano pong paramdam ibig sabihin? Ma'am, dahan-dahan po tayo sa ganyan kasi general,
Hindi, meron, I know what you mean. Alam niyo, gusto ko lang yung patang, masyado na. Hindi, meron pong lawyers na coordinating with my office. Ano po? So, meron po. Ako po natutuwa nga dahil kung mapapansin nyo ngayon, a lot of personalities and groups and individuals is trying to come to the Bureau, to the NBI, para doon po makipag-coordinate and it just show yung pong professionalism and integrity po ng aking mga kasama sa NBI. So, May salamat balak po. po ba si Cortez na personal na po? Meron na nga pong coordination, ma'am, na one. So, we're trying to, ayan nyo, ma'am, malalaman nyo po pag pumunta rito, ano po. Sir, last na po yung update naman po sa paghahanap kay Ako. Nandun po may report ngayon, just now, pinadala sa table ko yung report na hindi ko po nababasa, to be very honest. Pero tuloy-tuloy naman po. May mga leads po tayong sinusundan para mahanap po siya. Pero yung detailed report, may pinadala po sa akin ngayon yung aking pong nasa intelligence group natin.